let's talk about the emergency powers for transport. What happened to that, and meron pa bang maasahan? Anong mangyayari? Ay, actually, tapos na kami dyan. No? Tapos na yung committee dyan. May committee report na isasalang na lang yata sa plenary, and then padala na namin sa Senado. What about the Bangsamoro Basic Law? For me, what would be interesting is, given what has happened in Marawi, will there have to be some changes? You know, how will you address the even more complexities because of what has happened in Marina? Hindi ko alam, no? I haven't read the draft. No, but for sure, kailangan tingnan natin kung hindi ba siya salungat doon sa mga provisions ng Constitution. Kasi kung hindi naman, wala naman tayong objection dyan. In fact, we encourage for the passage of the BBL. Mr. Speaker, moved very fast on barangay elections in October, suspension of that. What is happening in that regard? Well, we know na yung presidente ay nagsabi na ayaw niya yung barangay elections muna because of the illegal drugs problem. Kasi definitely, pag nag-barangay elections at marami pa ring barangay officials na involved sa illegal drugs, siguradong mananalo din sila. Kanya ngayon, habang nililinis ng ating mga authorities, yung mga barangays, no, at saka yung mga probinsya, at munisipyo at cities doon sa problema ng illegal drugs, ay pansamantalang i-postpone muna. And then pag-uusapan namin ng Senado kung kailan talaga yung definite date nung okay. So barangay indefinite elections. Postponement. Hindi. It could take several pag months. nagkasundo kami ng Senado, i-fix na namin yung definite date. Well, what is your personal stand on it? I mean, that's October dapat. Alam mo, sa akin, pa tayo ngayon. Next year na. Para sa akin, mas maganda nga yan kung isabay mo na rin doon sa elections natin. Regular elections. Kasi 2019. tayo lang yung bansa, from time to time, election tayo, election. Di ba? Parang paulit-ulit yung election, di na natapos. Okay. Pagkatapos nung local and national elections, meron na namang elections. Pagkatapos yan, barangay elections. Yeah. Okay, so you mean 2019? 2019, baka pwedeng ipagsabay and then na natin. Once every 3 years. So these barangay chairmen will have 3-year terms, or we're not sure yet about how... Parang ganun. Okay. Sabay ng sabay yan. Unless na doon sa Constitution ay maamindahan yung term, no, ng mga elected officials. Kasi alam mo, Pia, yung 3 years, parang napakaiksi. Kasi katatapos lang ng eleksyon, and then pahinga ng isang taon, eleksyon na naman. Para bang healthy ba yan sa parang sa inyo, di ba? Kasi ang congressman every 3 years. Ang iksi, at saka ang laki na ginagastos natin. Can we amend that? Because senators are for 6 years, di ba? Nasa Constitution kasi yan . Yeah, so can we amend that? Of course. When we revise the Constitution, pwedeng amendahan yung terms ng mga elected officials. But in this, for example, here in the Philippines, so senators 6 years. So, and then congressmen 3 years. So are you looking at perhaps parang isabay na, 6 years na rin? Oo, kung pwede, sabay-sabay na para isang gastos lang, isang preparation. Mr. Speaker, what to do about criticism still on the war on drugs? Alam mo, hindi man matapos yung criticisms. Talagang merong mag-criticize. Para sa akin, as long as yung ating presidente sincerely ina-address niya yung problema na talagang lumaki, no? Dahil nga hindi nga na-address ng mga previous administrations. Sa akin, basta matapos yung problema, hindi masyado yung importante yung criticisms . Tapusin na yung problema, bigyan ng solusyon. Nararamdaman ng mga taong bayan naman na talaga may ginagawa yung ating administrasyon dyan sa problema na yan, na napakalaki. Mr. Speaker,
let's wrap up the interview and focus on what does Congress see? No? What other needed areas of reform should Congress be helping out in terms of the major campaign promises of the Duterte administration, lalo na from day one, from June 30, July 1st, in terms of eliminating graft and corruption. What else can Congress do? Alam mo, kami, ginagawa namin yung trabaho namin. Yung pag-iimbestiga ng mga anomalies na nangyayari sa gobyerno. Ito ay malalaki, ano? Sa dami nito, ay akala nila, kami ay nakikipag-away. Hindi po. Ginagawa po namin ang trabaho namin. Imagine, may mga nagsasabi, sinasayang daw namin yung oras namin doon sa pag-iimbestiga. Well, look at the data. We passed 210 bills doon sa 1 year. And that is equivalent to about 1 bill for every session. Yeah. Okay. Tapos, syempre, hindi man po pwedeng hindi kami mag-imbestiga because that is in aid of legislation. It's just interesting also because people say, ang iniimbestigahan ninyo ay kaalyado din ng Pangulo. Oh yes, kasi ang sabi nga ng Pangulo, unlike before, na pagkaalyado mo, ay poprotektahan kita. Ngayon sabi ng Pangulo, kaalyado kita o hindi, kailangan mauna ang bayan, yung interes ng bayan. So, kaalyado ka ng Pangulo, kung meron kang hindi magandang ginawa para sa bayan, imbestigahan kita. Si Pangulong Duterte, no, ito, dapat malinaw ito. Not once, tinawagan niya ako at nag-intervene siya sa gawain namin dito sa Kongreso. Talagang nirirespeto niya yung separation of powers. At yun din sana ang hinihingi kong pagrespeto ng judicial branch of government dito sa trabaho ng legislative branch of government. No? Para galangin nila yung separation of powers. You're referring to the Court of Appeals? Court of Appeals. At sana, wag naman sanang gawin ng Supreme Court. Mr. Speaker, final words. This is not a walk in the park. Marami tayong ayusin sa gobyerno. Kaya para sa akin, siguro, tulungan natin ang ating Pangulo dahil nga talagang seryoso siya na baguhin yung ating bansa at mabago yung buhay ng bawat Pilipino. Speaker Pantaleon Alvarez, House of Representatives, thank you very much for agreeing to this interview. Salamat po. Maraming salamat.